Kung talagang seryoso kayo sa pagsisimula ng forex, yung unang kailangan niyo talagang gawin is magkaroon kayo ng, broker 'no. Pero teka muna, pag-usapan natin kung ano ba talaga yung mga broker and bakit ba kailangan natin ito, okay? So simplehan na lang natin. Kumbaga parang sila yung tulay mo papunta sa market 'no, parang sila yung mga tinatawag nating middleman kumbaga, between you and the actual trading world. For example, sa system nila tayo dumadaan kapag nagkakaroon tayo ng buy and sell orders, no? Doon tayo nagpa-process ng orders. Number two, kapag may mga problema naman kayo sa trading account nyo, like verification, withdrawals, deposit, sila rin yung pwedeng tumulong sa inyo. Okay? May mga pwede kayong i-contacts ng mga support, no? Sila rin yung mga magbibigay ng access sa iyo sa mga trading platforms, like sila yung magbibigay ng trading ID mo, sila yung magbibigay ng mga trading servers, no, kung saan ka papasok, at may mga iba't iba rin silang trading conditions like spreads, fees, and kung ano-ano pa, no? Kumbaga gawin na lang natin na mas simple. Okay, isipin mo na lang na itong mga brokers na ito ay parang mga malls, kumbaga, no? May SM, may Robinsons, may SNR, Pure Gold, and kung ano-ano pa, no? Ang difference lang is yung iba may mga malls na mas mura yung products nila. May mga malls naman na mas mahal yung product nila, mas maganda yung parking, mas maganda yung customer service, maraming pakulo like mga promos or what, no? Ganun din sa mga forex brokers. May mga forex brokers na maliliit yung trading fees, may mga forex brokers na maninipis yung spread, no? May mga forex brokers na mabilis ka lang makapag-withdraw and deposit, may mga forex brokers na mabilis yung response ng kanilang support, no? Pero at the end of the day, nasa iyo lang talaga kung saan ka mas comfortable. Kumbaga, mas comfortable ka bang mag-grocery sa SM kesa sa Pure Gold? Ikaw na yung bahala, no? It's your choice. Ang importante dito, mamili ka ng mga brokers and i-compare and contrast mo. Kumbaga, no? No, kung interesado ka talagang simulan yung forex journey mo, no? Bisitahin mo itong aking website, www.diarynangtrader.com. Okay, one word lang yan, diarynangtrader.com. Tapos puntahan mo dito guys yung trade partners. Okay, nandito ngayon sa baba yung iba't ibang forex brokers na ginagamit natin. Okay, meron tayong Xness, may XM, Vantage, ATFX, Erante, FP Markets, and marami pang iba dito, no? May mga crypto brokers din tayo, Profirm, and kung ano-ano pa. Pero focus na muna tayo dito sa Forex, no? So, ito yung mga list ng mga Forex brokers na personally, no, ginagamit natin. And itong mga Forex brokers na ito, may kanya-kanyang advantages and disadvantages din sila, no? May ibang Forex brokers dito na mataas yung spread, may iba naman na mababa yung spread, may iba naman dito na maraming pakulo, may iba naman na wala masyadong mga promos and what. But in the end, lahat ng mga brokers na nakalista dito is very reliable, no? Mag-compare and mag-contrast na lang kayo, okay? Do your own research kung saan ba dito yung mas magandang gamitin, okay? But personally guys, I am using Xness. Ito talaga yung ginagamit ko sa mga main accounts ko. Okay? So, ayun no. Kung interesado kayo again, simulan yung forex journey nyo. Number one mong kailangan gawin is mag-register sa mga forex brokers. Okay? I hope may natutunan kayo.